Kabanata 81, pareho silang hindi nagpalitan ng kahit isang salita sa buong biyahe. Di nagtagal, huminto ang sasakyan sa harap ng isang maluho at magandang villa. Idinikit ni Charlotte ang kanyang ilong sa bintana habang papalapit sila sa gate. May iba't ibang mga mamahaling sasakyan na nakaparada doon, at doon niya nalaman na ang event ngayong gabi ay magiging malaki. Agad niyang tinanong, anong klaseng event ito? Normal na charity gala lang ito, simpleng sagot ni Zachary. Huwag kang kabahan, manatili ka lang sa tabi ko. Bakit mo ako piniling sumama sa iyo? Tanong niya na medyo naguguluhan. Isa lang akong hamak na security guard, at wala akong magagawa para sa iyo. Ang dami mong kalokohan, alam mo ba iyon? Putol niya sa kanya ng masama bago siya lumabas ng sasakyan. Nagpout siya ng hindi masaya, at sumunod sa kanya palabas ng sasakyan. Habang ginagawa niya iyon, halos matisod siya at mapili ang kanyang bukong-bukong, ngunit nahawakan siya ni Reyna sa tamang oras. Isang lalaki na nakasuot ng suit ang lumapit kasama ang kanyang katulong upang salubungin sila. Mr. Knock, dumating na ang lahat ng mga bisita. Nang makita niya si Charlotte, yumuko siya ng malalim sa kanya at nagsabi ng may paggalang, "Magandang gabi, Miss." "Magandang gabi," magalang na sagot ni Charlotte. Medyo nagulat siya sa kung gaano kagalang-galang ang pakikitungo ng lahat sa kanya. Sumunod si Zachary sa lalaki papasok sa villa. Nahirapan si Charlotte na makasabay sa kanya sa kanyang mga takong at napagpasyahang sundan siya mula sa malayo. Bigla, nakita niya ang isang puting Bentley sa gitna ng mga kotse. Iyon ang kotse ni Hector. Narito rin ba siya ngayong gabi? Ilang hakbang lang ang layo, nakita niya ang isang Porsche na tiyak na pag-aari ni Simon. Kumunot ang noo niya nang may pag-aalala. Ang event na ito ay tiyak na may mahabang listahan ng mga bisita. Hanggat narito si Simon para dumalo sa gala na ito, tiyak na narito rin si Amanda. Nako, sasabihin ba ni Amanda kay Zachary na ako ang ina ng 3 bata? Kung magkakaroon ako ng argumento kay Amanda dahil dito, malamang na mapapahiya ko si Zachary ng husto. Wala itong ibang ibig sabihin kundi gulo para sa kanya. Habang patuloy na naglalakbay ang mga iniisip ni Charlotte, bigla siyang nabangga sa isang bagay na napakataas at matigas. Napakagulat niya kaya napatalon siya ng kaunti. Itinaas niya ang kanyang kamay upang protektahan ang sarili, at tumingin siya pataas at nakita niyang nabangga siya kay Zachary, na naghihintay sa kanya sa harap. Gayunpaman, habang abala siya sa kanyang mga iniisip, diretso siyang tumama sa kanyang matibay na dibdib. "Bakit ka mukhang tulala?" tanong niya, at ang kanyang malalim na boses ay tunog napaka-enigmatic sa gabi. Wala, medyo nagpanik si Charlotte. "Ako, bigla akong nakaramdam ng hindi maganda. Bakit hindi na lang ako umuwi muna?" Bago pa man siya matapos magsalita, hinawakan niya ang kanyang braso at dinala siya papasok sa villa. Sinubukan niyang kumawala, ngunit walang nangyari. Sa huli, sumuko siya at hinayaan siyang hilahin siya papasok sa bahay sa pamamagitan ng kanyang kamay. Naramdaman ang init ng kanyang kamay, mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niyang namumula ang kanyang mukha. Mahaba ang kanyang mga binti, kaya napakabilis niyang maglakad. Kailangan niyang maglakad ng mabilis upang makasabay sa kanya. Sa huli, sumuko siya at nagbagal para sa kanya, na nagbigay daan sa kanya upang huminga ng sandali. Ang sinag ng buwan ay nagniningning sa kanila, na nagpapaganda ng atmosfera. Nang makarating sila sa ballroom, bumukas ang mga pintuan na kulay champagne. Agad nilang narinig ang malilimuti na tunog ng isang string quartet mula sa loob ng silid. Ang maraming chandelier ay nagniningning ng napakalakas kaya pansamantalang nabulag siya. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagpalakpakan ang mga tao mula sa bawat sulok ng silid. Hinila ni Zachary ang kanyang braso sa kanyang baywang at pinilit siyang maglakad papasok sa silid kasama siya. Nang sa wakas ay nasanay na siya sa liwanag, dahan-dahang binuksan ni Charlotte ang kanyang mga mata at nakita ang isang silid na puno ng mga taong nakangiti ng may paggalang sa kanya. Para bang pumasok siya sa ibang mundo. Naisip niyang naibalik siya sa kanyang pagkabata. Noong buhay pa ang kanyang ama,
ang kanyang pamilya ay nagtatapo ng mga party na tulad nito paminsan-minsan. Lahat sila ay kasing ganda ng isang ito. Nahulog siya mula sa langit 4 na taon na ang nakalilipas at naranasan ang lahat ng uri ng mga pagsubok sa lupa. Ang mundo ay tila napakalamig at nakakatakot sa kanya, at natatakot siya na hindi na siya makakabalik sa kanyang maluwalhating nakaraan. Gayunpaman, ang lalaking nasa tabi niya ay nagbigay sa kanya ng pinakamataas na karangalan muli. Sa kaibuturan ng mga tao, kinusat ni Amanda ang kanyang mga mata at tinanong si Luna. Pinaglalaroan ba ako ng aking mga mata? Ang babaeng katabi ni Mr. Noct ay si Charlotte, hindi ba? Sa tingin ko ay lumabo na ang aking mga mata. I think my eyes are falling me, too. Luna pushed forward and got a good look at the woman. Nang makita niya kung sino ang nakaakbay ni Zachary, nawala ang kulay sa mukha niya. Nay, siya po, ang maliit na bee. Manahimik ka. Agad na tinakpan ni Amanda ang bibig ng kanyang anak. Don't you dare go shooting off your mouth today. Kung may makarinig sa iyo, mahihirapan ka. Si Simon, na nagulat nang makita si Charlotte, ay nagtanong kay Hector ng may pag-aalala, Hector, anong nangyayari? Bakit kasama si Charlotte si Mr. Noct? Ngunit ang huli ay sobrang abala sa pagtitig kay Charlotte na hindi niya narinig ang sinasabi ni Simon. May isang hindi maipaliwanag na tingin sa mga mata ng lalaki, isang halo ng sakit, panghihinayang, at pakiramdam ng nalalapit na pagkawala. Hector, nilapitan ni Amanda si Luna at sinabi sa lalaki ng mahinahon, si Luna at ako ay uuwi na. Sige, iyon ang inaasahan ni Hector. Lahat, mangyaring tumahimik. Ipinahayag ng MC sa entablado, dumating na si Mr. Noct, ang aming host. Idineklara ko na ang pagsisimula ng charity auction. Lahat, mangyaring umupo na. Ang lahat ng mga bisita ay umupo ng maayos. Umupo sina Hector at Simon habang si Amanda ay dinala si Luna patungo sa exit ng tahimik. Biglang isinara ang pinto, at ang spotlight ay tumama sa dalawang babae. Nahuli sa akto, parehong nagmukhang awkward at nahihiya ang mga babae. Ang ibang mga bisita ay nakatingin sa kanila na may mapanlait na mga tingin. May isa pang nagtanong sa mahina na boses, anong pamilya sila nabibilang? Nasaan ang kanilang asal? Siyempre, mga probinsyano lang sila. Kung ganoon, dapat sana ay nanatili na lang silang nasa bahay kaysa magmukhang kahiya-hiya. Tama, agad na tinakpan ni Hector ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, na sobrang ayaw ipaalam sa iba na ang dalawang babae ay mga miyembro ng kanyang pamilya. Si Simon ay ngumiti ng awkward sa ibang mga bisita habang mabilis na lumapit kay Amanda at Luna. Bakit kayo nandito pa? Mabilis, bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Hindi sana kami dumating kung alam lang naming mangyayari ito, bulong ni Luna sa kanyang sarili, na nakakaramdam ng inis sa sitwasyon. Tumahimik ka, hindi ba sapat na ang nakakahiya na ito? Naranasan na ni Amanda ang kanyang bahagi ng mga pagsubok sa buhay, kaya hindi siya gaanong nabahala. Yumuko siya nang may paghingi ng tawad at sinabi, pasensya na, mga ginoo, hindi maganda ang pakiramdam ng batang ito. Nais naming umalis ng tahimik upang hindi makagambala sa kaganapan. Hindi namin naisip na nagsimula na ang auction. Ma'am, mayroon kaming lounge kung saan maaari kang magpahinga, mahinang sinabi ng isang waiter kay Amanda. Oh, ayos na siya ngayon. Okay lang kami. Haha, salamat. Hinila ni Amanda ang kanyang anak pabalik sa kanilang mga upuan, at umupo silang dalawa hindi nagtagal, ang kanilang mga mukha ay namumula. Napansin ni Luna na si Hector ay nakatingin kay Charlotte, na nakaupo sa unahang hanay, sa buong oras. Sa kabaligtaran, tila hindi siya nagmamalasakit sa kanyang sitwasyon. Siya ay nag-aapoy sa galit. Nang siya ay handa ng magalit sa kanya, pinigilan siya ni Amanda. Ano man ang mangyari ngayong gabi, dapat mong kontrolin ang iyong sarili. Huwag hayaang magdala ng emosyon sa iyo. Kung hindi, hindi lang tayo mapapahiya, kundi magdadala tayo ng kahihiyan sa parehong mga White at Sterling. Mas masahol pa, baka magalit si Hector sa iyo at baka hindi ka na niya dalhin kung magalit ka sa kanya. Hindi ko ito matanggap, sabi ni Luna habang pinipigilan ang ngipin.
Ang ginawa ni Charlotte Wind ay makisama sa isang lalaki. Sino bang akala niya sa sarili niya? Relax at manatiling kalmado. Hindi pa natin alam ang katotohanan, kaya huwag magalit at mag-jump to conclusions. Pinagsabihan ni Amanda si Luna habang sinusubukan na pigilin ang kanyang boses. Sa tingin mo ba ang isang mataas na tao tulad ni Mr. Noct ay magiging interesado sa isang second-hand na babae? Lalo na sa isang may 3 anak na. Dumadalo lang siya sa isang auction kasama siya. Hindi yun nangangahulugan ng anumang bagay. May punto ka, sagot ni Luna habang biglang kumikislap ang kanyang mga mata. Sigurado akong hindi pa alam ni Mr. Noct ang kanyang background. Dapat ko siyang sabihan. Tumigil ka dito. Agad na hinawakan siya ng kanyang ina. Talagang nagtataka ako kung paano ako nagkaroon ng isang stupid na anak na tulad mo. Hindi mo ba maaring gamitin ang iyong utak ng kaunti? Ano ang masama? Tanong ni Luna na may galit. Talaga bang tinatanong mo ako niyan? Kumunot ang noo ni Amanda. Hindi tayo dapat ang nag-aalerto kay Mr. Noct tungkol sa ganitong impormasyon. Kung gagawin natin iyon, hindi siya magkakaroon ng magandang impresyon sa atin. Ano ang dapat natin gawin? Nalilito si Luna. Huwag mag-alala, mayroon akong plano. Luminga si Amanda at tumingin sa 2 lalaki sa kanyang tabi. Isa sa kanila ay ang kanyang asawa, habang ang isa naman ay ang kanyang son-in-law. Parehong nakatuon ang kanilang atensyon kay Charlotte, at hindi sila nagmamalasakit sa kanya at kay Luna. Nakaramdam si Amanda ng bahagyang inis sa obserbasyong iyon, ngunit alam niyang hindi siya dapat magpadala sa kanyang personal na damdamin upang masira ang malaking plano. Manood na lang tayo ng auction ng tahimik at sumabay sa daloy. Tinitigan ng babae ang figure ni Charlotte habang ang mga sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot sa isang malamig at masamang ngiti. Kailan pa naging malapit si Charlotte kay Mr. Noct? Tanong ulit ni Simon kay Hector. She's working at Divine Corporation and is Mr. Noct's employee, sagot ng huli nang sa wakas ay binawi niya ang kanyang tingin. Gayunpaman, nakakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa. Pupunta ako sa washroom. Bumangon ang lalaki at ipinihit ang kanyang suit bago tumingin ng masama kay Luna at binalaan siya, huwag kang gumawa ng gulo. Tumango siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Ako ba ang asawa niya, o siya? Nanlamig ang mukha ni Luna sa galit. Tumahimik ka, hinawakan ni Amanda ang kamay ng kanyang anak, at pinapakalma siya. Samantala, hindi mapakali si Charlotte dahil nag-aalala siya na magkakaroon ulit ng gulo sina Amanda at Luna para sa kanya. Sa sandaling iyon, bahagyang pinisil ni Zachary ang kanyang kamay. Isang banayad na kilos ito, ngunit kakaiba ang epekto nito sa kanya, na para bang napakalma siya. Lumingon siya para tumingin sa lalaki. Nakatuon siya sa entablado at walang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit ang init ng kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Nararamdaman niya ang isang bagay na humihila sa kanyang puso, at isang kakaibang pakiramdam. Ilang sandali lang ay naghain na ng hapunan. Ang charity auction ng gabing iyon ay may espesyal na kaayusan kung saan ang mga bisita ay maaaring kumain at lumahok sa auction ng sabay. Ang mga bisita ay nakaupo bilang mga pamilya, na bawat mesa ay may mga bisita lamang mula sa iisang pamilya. Hindi sinasadyang dinilaan ni Charlotte ang kanyang mga labi nang maghain sa kanilang mesa ng isang French dish. Ang maliit na piraso ng cake na kinain niya sa sasakyan kanina ay hindi sapat upang mabusog siya. Kinuha ni Zachary ang baso ng red wine mula sa waiter at itinaas ang kanyang baso patungo sa kanya. Itinaas din niya ang kanyang baso sa kanya at sumimsam ng alak habang sinasabi ng casual, sobrang generous mo naman para maghain ng ganitong klaseng mamahaling alak sa iyong mga bisita. Ha! Itinaas niya ang kanyang kilay at nagtanong, alam mo ba kung anong alak ito? Paano ko naman hindi malalaman? Patuloy na hiniwa niya ang kanyang steak at nang hindi tumitingin, sinabi niya, Oboliner Blanc mula sa S. Winery sa Arkfield. Mayroon lang 78 barrels sa buong mundo. Hindi mo ba sa tingin ay sayang ang paghain ng ganitong klaseng napakasarap na alak sa ganitong uri ng okasyon? Hindi ko alam na pamilyar ka sa alak, sagot niya habang nakangiti ang kanyang mga labi. Sa totoo lang, nakuha ko ang buong batch ng Oboliner Blanc.
Sa totoo lang, walang makakatikim nito. Paano mo nalaman? Binisita ko ang winery kasama ang aking ama 8 taon na ang nakakaraan at natikman ko ito sa wine cellar. Balak ng aking ama na bumili ng ilang barrels nito, ngunit sayang dahil may isang tao na nagnakaw ng lahat bago kami makapamili. Hindi ko naisip na ikaw pala ang taong iyon. Medyo emosyonal si Charlotte habang inaalala ang nakaraan. Nang buhay pa ang kanyang ama, isinama niya siya sa kanyang mga paglalakbay sa buong mundo at marami siyang natutunan. Napakabilib naman na naalala mo pa iyon matapos tikman lang ito ng isang beses. Tumingin sa kanya si Zachary at nagtanong, ano pa ang alam mo bukod sa red wine? Alahas, mga oil painting, piano, fashion design. Binanggit ni Charlotte habang binibilang ang kanyang mga daliri. Medyo marunong ako sa lahat ng iyon. Karaniwan akong sumasabay sa daloy pagdating sa pagkatuto ng mga bagong bagay. Ang mga bagay na iyon ay karaniwang natututunan ng mga anak ng mayayaman para mapabilib ang iba, komento ni Zachary na may bahagyang paghamak. Magiging kapaki-pakinabang kung mayroong malalim na pag-aaral sa isang partikular na paksa dahil maaaring mailapat iyon sa trabaho, ngunit kung ito ay superficial na kaalaman, medyo walang silbi. Hehe, tama ka sa sinabi mo. Tumawa si Charlotte. Iyon ang sinabi ko sa aking ama, ngunit sinabi niyang gusto lang niyang maging masaya ako. Maaari akong magpakasal sa isang may kakayahang lalaki at hayaan siyang patakbuhin ang negosyo ng pamilya. Marahil dahil sa alak, maraming naisip niya tungkol sa kanyang ama ngayong gabi. Mukhang may napakagandang relasyon ka sa iyong ama, tumingin sa kanya si Zachary at nagkomento, na medyo naiinggit. Ngayon alam ko na kung bakit palagi kang ganoon kasili. Dahil palagi kang pinapabura ng iyong ama. Well, tama ka nga. Nakakahiyang ngumiti si Charlotte. Lagi akong pinapabura ng aking ama, kaya hindi ko naranasan ang mga pagsubok sa buhay. Hindi ko naisip na ang pinakamalaking pagsubok sa aking buhay ay. Dumilim ang kanyang ekspresyon habang nagsasalita siya. Kung mas matalino lang siya 4 na taon na ang nakakaraan at hindi madaling maimpluwensyahan ni Luna, hindi sana siya nagkamali ng malaki. Kung mas nagpakita sana siya ng pagmamalasakit sa kanyang ama at naunawaan ang sitwasyon ng kumpanya, marahil ay maiwasan niya ang trahedyang iyon. Ang mundo ng negosyo ay parang isang digmaan, at hindi ito nahuhulaan. Narinig ng lalaki ang kaunti tungkol sa mga bagay-bagay ng kanyang pamilya at alam niyang malamang na tinutukoy niya ang pagkalugi at pagpapakamatay ng kanyang ama 4 na taon na ang nakakaraan, na nagresulta sa pagkawala niya ng lahat ng kanyang mga ari-arian. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawaan kung bakit biglang nagkaroon ng problema ang kumpanya ng aking ama. Maayos naman ang lahat, hindi maipaliwanag ni Charlotte. At saka, ang tatay ko ay isang malakas at positibong tao. Kahit na may mga problema ang kumpanya, hindi niya pipiliin ang kamatayan bilang paraan. Nadama ko na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Ano ang pangalan ng kumpanya ng iyong ama? Tanong ni Zachary habang iniikot ang kanyang wine glass. Wind Real Estate Corporation. Sa madaling salita, Wind Corporation, sagot niya. Biglang natigilan si Zachary nang marinig ang pangalang iyon. Isang hindi maarok na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at tumingin sa kanyang baso, at patuloy na tinikman ang kanyang alak ng maganda. Sa sandaling nais sanang ibahagi ni Charlotte ang higit pang impormasyon tungkol sa Wind Corporation, bigla siyang nakatanggap ng text sa kanyang telepono, si Hector ito. Naghihintay ako sa iyo sa parlor. Nang makita ang mensahe, tumalon ang kanyang puso. Paano nakuha ni Hector ang numero ko? Nag-message pa siya sa akin. May posibilidad bang nagkukunwari lang si Hector na sumusubok na akitin ako? Lumingon si Charlotte sa upuan ng mga Sterling. Nasa mesa sina Simon, Amanda, at Luna, ngunit wala si Hector. Ang numero kung saan nagmula ang text ay talagang kay Hector. Patuloy pa rin siyang gumagamit ng parehong numero mula noon, kaya medyo sigurado si Charlotte na siya talaga ang nag-text sa kanya. Gayunpaman, ayaw niyang makisangkot sa kanya muli. Kaya't sumagot siya, maaari mo akong e-text kung may nais kang sabihin. Hindi angkop para sa atin na magkita ng pribado. Agad na dumating ang isang sagot.
Kailangan kitang makausap ng harapan. Kailangan ko lang ng 5 minuto ng iyong oras. Kunin mo ang exit sa kanan, at makikita mo ako roon. Hindi ako aalis hanggat hindi ka dumarating. Naramdaman ni Charlotte ang pagkalito nang makita ang mensaheng iyon. Naalala nito ang isang pagtatalo na naganap sa pagitan nila ni Hector ilang taon na ang nakalipas. Sinabi niya ang parehong bagay, na hihintayin siya sa labas ng kanyang bahay at hindi aalis hanggang sa makita siya. Noong panahong iyon, tumanggi siyang makita siya dahil sa galit. Umulan ng malakas sa gabi. Inaasahan niyang aalis na siya, ngunit naghintay siya sa ulan sa buong gabi. Dahil dito, nagkaroon siya ng mataas na lagnat, at kinabukasan na naging pneumonia. Naospital pa siya ng 1 buong buwan. Naramdaman ni Charlotte ang hindi komportable na pakiramdam habang lumalabas ang mga alaala sa kanyang isipan. Inilapag niya ang kanyang mga kagamitan at sinabi kay Zachary, "Kailangan kong pumunta sa banyo." "Sige," sagot ng lalaki, na sinipat ang telepono ng babae. Isang malamig na kislap ang sumili sa kanyang mga mata, at isang hindi maipaliwanag na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Tinulungan siya ni Reyna na makaalis sa kanyang upuan. Paglabas sa kanang bahagi ng bulwagan, agad na nakita ni Charlotte si Hector. Nasa dulo ng pasilyo siya at naninigarilyo, at ang kanyang nag-iisang figure ay tila desolado. Nang mapansin na kasama si Reyna ni Charlotte, tumingin si Hector sa ibaba at pumasok sa katabing banyo. "Maaari kang maghintay sa akin dito," sabi ni Charlotte kay Reyna. "Sige," sagot ng babae at tumayo sa labas ng banyo. Pumasok si Charlotte sa ladies' room at nag-aabang na mag-text kay Hector nang makita niya ang isang puting figure na dumaan sa salamin. 1 segundo noon, may yamakap sa kanya mula sa likuran. Napatalon si Charlotte at naglabas ng sigaw bago siya desperadong kumawala sa yakap ni Hector. "Bitawan mo ako. Huwag kang mag-alala. Nasuri ko na at tiniyak na walang ibang tao sa paligid," sabi ng lalaki sa bulong at sinubukang yakapin ulit ang babae. Gayunpaman, likas siyang umatras ng ilang hakbang at inipit ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib sa isang depensibong posisyon. "Ginoong Sterling, mangyaring magpakita ng kaunting paggalang." "Charlotte, bakit ka sobrang nag-iingat sa akin?" Sakit ang naramdaman niya. Baka talagang nagkatuluyan na kayo ni Zachary Knox. "Wala kang pakialam doon," sagot niya na may kunot ang noo. "Pakitandaan na isa ka ng may asawa ngayon." "Sobrang pinagsisisihan ko," nakayuko ang lalaki, at nararamdaman ang pagkadismaya. "Ang nangyari noon ay isang pagkakamali. Kasalanan ko na hindi kita napanatili ng maayos. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayong muli. Alam mo ba kung anong sinasabi mo?" Napalawak ang kanyang mga mata sa gulat habang halos hindi siya makapaniwala sa mga salitang lumabas mula sa bibig ni Hector. Bagamat ang nangyari noon ay talagang isang pagkakamali, anuman ang mangyari, isang katotohanan na siya ay asawa na ng iba at dapat kumilos ng naaangkop. Sa katunayan, labis na nadismaya si Charlotte sa asal ni Hector. "Charlotte, Ginoong Sterling," pinutol niya ang lalaki bago ituloy sa isang matigas na boses, "tinawag mo ba ako rito para sabihin ang lahat ng ito? Bakit ka sobrang malamig sa akin?" Hindi niya matanggap ang paraan ng kanyang pagtrato sa kanya. "Ayaw kong makisangkot sa isang may asawang tao." Lumalim ang gitla sa kanyang noo, at sinabi niya, "Aalis na ako kung wala ng iba." Pagkatapos matapos ang kanyang pangungusap, lumakad na siya palayo. "Tiisin mo ang pagsisisi mo kung makipag-ugnayan ka kay Zachary Knox." Biglang sumigaw si Hector. Huminto si Charlotte at lumingon. "Bakit mo nasabi iyon?" Dahil, sa oras na iyon, nang malapit na magpaliwanag si Hector, narinig ang boses ng isang babae mula sa labas. "Bakit hindi ako makapasok? Naghahanap ako ng asawa ko. Si Luna iyon." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 85. Ito ang ladies' room. "Bakit narito ang iyong asawang lalaki?" Sumagot si Reyna ng magalang. "Dahil ito ay ladies' room, bakit hindi ako pinapayagang pumasok?" Ibinalik ni Luna ang tanong kay Reyna.
Nasugatan si Miss Wind at hindi dapat maabala. Maaari kang pumasok kapag lumabas na siya. Ayaw ni Reyna na papasukin sina Amanda at Luna dahil natatakot siyang pwedeng mang-abala sila kay Charlotte, kaya't hinarangan niya sila sa pagpasok sa banyo. Luna, bumalik na tayo. Hindi tayo dapat nagkakalat ng gulo sa ganitong klaseng kaganapan. Sinubukan ni Amanda na pigilin ang kanyang anak na payagan na lamang ito, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi pinansin. Nang malaman ni Luna na nandoon din si Charlotte sa banyo, lalo pa siyang naging balisa. Alam ko na, ang bitch na si Charlotte ay sumusubok na akitin muli ang aking mahal. Sinubukan ni Luna na makapasok habang sumisigaw, umalis ka sa daan ko. Mangyaring igalang mo ang iyong sarili. Nagbigay si Reyna ng matalas at malamig na sulyap sa hysterical na babae. Isang katulong na tulad mo ay walang karapatang makipag-usap sa akin, sabi ni Luna sa isang mayabang na tono habang iniunat ang kanyang kamay, na naglalayong itulak si Reyna palayo. Gayunpaman, mabilis na nahawakan ni Reyna ang kanyang kamay at itinutulak siya palayo sa halip. Natisod ang babae at halos mahulog sa lupa. Buti na lang at nahawakan siya ni Amanda sa tamang oras, na pumihil sa kanyang pagbagsak. Ngunit nagtamo siya ng sprain sa kanyang bukong-bukong, at namutla ang kanyang mukha. Sa galit, sumigaw siya, ikaw. Anak ka ng tinapa. Paano mo ako itinulak? Alam mo ba kung sino ang aking asawa? Bakit ko naman ikagagalit kung sino ang asawa mo? Kung patuloy ka sa panggugulo dito, huwag mong sisihin ako kung ako'y maging mahigpit, sigaw ni Reyna. Sino ka talaga? Anong mayabang? Hindi napigilan ni Amanda ang kanyang galit nang makita ang kanyang anak na nasaktan. Tumakbo siya patungo kay Reyna, at handang hampasin siya. Ipinikit ni Reyna ang kanyang mga mata ng mapanganib habang inihahanda ang kanyang sarili na kumilos upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tumigil ka, sigaw ng isang tao. Biglang huminto sina Amanda at Luna sa kanilang mga kilos. Nang mga sandaling iyon, lumabas si Hector mula sa men's room at nakakunot ang kanyang noo sa kanyang asawa. Anong gulo ang ginagawa mo ulit? Hector, nakikipag-ugnayan ka ba kay Charlotte? Huwag na nating talakayin ang mga ganitong bagay, pinutol siya ni Amanda at itinuro si Reyna. Hector, sinubukan ng babaeng ito na saktan si Luna kanina. Tumingin si Hector kay Reyna ngunit hindi siya nagalit sa kanya. Sa halip, yumuko siya at humingi ng tawad, pasensya na, Dr. Langon. Ang aking asawa ay naging bastos. Nagulat sina Amanda at Luna sa kilos ni Hector dahil hindi nila inaasahan na ang lalaki ay tutugon sa ganitong paraan. Walang kailangan para sa mga bagay na iyon, Ginoong Sterling. Ngumiti si Reyna ng magalang at sumagot. Mas mabuting huwag lumikha ng hindi kinakailangang atensyon sa lugar ng auction. Hindi magiging kaaya-aya kung magalit si Ginoong Knock dahil dito. Siyempre, Hector, bakit ka? Tumahimik ka, pinutol siya ng lalaki at ibinaba ang kanyang boses habang pinagsabihan siya. Bakit ka nakipag-away sa kanya nang alam mong nagtatrabaho siya para kay Ginoong Knock? Isang katulong lamang siya. Ramdam ni Luna ang labis na pag-insulto at labis na nalungkot kaya't umiyak siya. Mas masahol pa ba ako kaysa sa isang katulong ni Ginoong Knock? Mas masahol ka. Biglang narinig ang isang mayabang na boses, at ang kapaligiran ay nagiging malamig na para bang bumaba ang temperatura ng ilang degree. Nang tingnan ni Luna si Zachary, agad siyang nakaramdam ng banta mula sa kanyang makapangyarihang aura. Nakaramdam ng pagkabahala, siya ay bumaluktot sa mga bisig ng kanyang ina at huminga ng malalim. Si Amanda ay nakaramdam din ng nerbiyos habang niyayakap ang kanyang anak habang umatras sa likuran ni Hector. Ginoong Knock, yumuko si Reyna, bumati kay Zachary ng may paggalang. Ipinakita ng lalaki ang kanyang baba upang tumingin siya sa likuran. Lumingon si Reyna at napagtanto na si Charlotte ay lumabas na mula sa ladies' room at saksi sa eksena sa pintuan. Agad na lumapit ang doktor sa babae at sinuportahan siya. Pasensya na at naging abala ang aking asawa sa iyo, Ginoong Knock. Sa oras na umuwi kami, tiyak na tuturuan ko siya ng wastong asal. Habang nag-aabot ng paghingi ng tawad si Hector, lumapit sina Reyna at Charlotte sa tabi ni Zachary.
Huminto si Hector sa isang sandali habang tinitingnan si Charlotte na may halong emosyon sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din niyang inalis ang kanyang tingin. Ginoong Nock, isang hindi pagkakaintindihan lang iyon kanina. Lahat kami ay may hindi pagkakaintindihan, mabilis na nilinaw ni Amanda na may ngiti. Hindi namin alam na ang itinuro niya si Reyna bago nagpatuloy, ang babaeng ito ay nagtatrabaho para sa iyo. Sa susunod na sandali, ibinaba ni Amanda ang kanyang ulo kay Reyna at humingi ng tawad. Dr. Langan, we're so sorry. Nasaktan ka namin nang hindi alam kung sino ka. Please accept my sincere apologies. Nay, nanginginig si Luna sa galit. Nang makitang bumababa si Amanda para humingi ng tawad sa ganoong sitwasyon, hindi napigilan ni Charlotte na palakpakan ang babae ng tahimik sa kanyang puso. Tiyak na alam ng babaeng ito kung kailan siya susuko. Sa ganitong katangian, hindi na nakakagulat kung makakamit niya ang magagandang bagay. Dapat kayong humingi ng tawad kay Miss Wind, sinabi ni Reyna ng malamig. Naging seryoso ang ekspresyon ni Amanda nang marinig iyon, at labis siyang ayaw humingi ng tawad kay Charlotte. Gayunpaman, nang mapansin ang katahimikan ni Hector at ang dominating aura ni Zachary na tila Hades, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang magpakawala ng ngipin at humingi ng tawad. Charlotte, pasensya na. Nanahimik si Luna at mabilis na pinutol ang kanyang ina habang itinuturo si Charlotte. Sa isang galit na tono, sinabi niya, Ginoong Nock, mayroong isang bagay na maaaring hindi mo alam. Huwag kang mabihag sa mukhang inosente ng babaeng ito. Siya ay isang bitch na nagdala sa kanyang ama sa kanyang libingan matapos makipag-ugnayan sa isang escort sa isang nightclub 4 na taon na ang nakakaraan. Nanganak pa siya sa anak ng escort na iyon. Nabigla si Charlotte at handang pigilin siya. Tumahimik ka, sumigaw si Hector na may pagkaabalang boses. Kasabay nito, isang matinding sampal ang tumama sa mukha ni Luna. Hindi si Hector ang umatake sa kanya, kundi si Amanda. Habang tinatakpan ang bahagi ng kanyang mukha na tinamaan, tumingin ang babae sa kanyang ina na may pagka-incredulity. Nanay, ikaw, bakit mo ako sinampal? Nagulat din si Hector sa ginawa ni Amanda. Alam niyang palagi siyang protektado ng kanyang ina at pinapaboran ng walang hangganan. Bakit niya siya sinampal? Natawa si Charlotte nang makita iyon, at napagtanto na talagang hindi niya pinahalagahan si Amanda. Anong matalinong babae? Alam niya kung paano basahin ang sitwasyon ng tama at kumilos ng naaangkop ng walang pag-aalinlangan. Magpakita ka ng disiplina sa harap ni Ginoong Nock. Pinagsabihan ni Amanda si Luna at lumingon kay Zachary habang malalim na yumuyuko sa kanya. Ginoong Nock, pasensya na kami sa pagkasira ng iyong magandang araw. Mangyaring huwag mo kaming isama sa iyong puso at patawarin kami sa aming mga pagkakamali. Hindi man lang siya tiningnan, hinawakan ni Zachary ang kamay ni Charlotte at lumingon upang umalis. May halo ng komplikadong damdamin sa kanyang mga mata habang tinitingnan ni Hector sina Zachary at Charlotte na magkahawak kamay na naglalakad palayo. Mabilis niyang naipon ang kanyang mga iniisip at nakakunot ang kanyang noo kay Amanda, at sinabing, Nanay, papapuntahin ko si Owen para ihatid kayong dalawa pabalik. Hindi pwede. Nagsimula pa lang ang auction. Paano tayo makakaalis ngayon? Ngumiti si Amanda at sinabi, bakit hindi ka na lang pumasok? Pag-usapan namin ni Luna at pagsabihan ko siya. Hindi kami magtatagal. Sige, ayaw na niyang sayangin ang kanyang oras at hininga sa kanila, at mabilis na umalis si Hector. Hector, nais sanang hawakan ni Luna ang mga bisig ng kanyang asawa, ngunit hinawakan siya ng kanyang ina. Tumigil ka sa iyong tantrums at makinig sa akin. Nanay, bakit? Bakit? Galit na galit si Luna at nanginginig ang buong katawan. Bakit ka ganyan? Silly girl, niyakap ni Amanda ang kanyang anak ng may pagmamahal, na nahabag sa sampal na ibinigay kanina. Ginawa ito ni nanay para sa iyo. Isipin mo, ano sa tingin mo ang magiging kahihinatnan kung inilarawan mo si Charlotte sa harap ng maraming tao? Anong kahihinatnan ang mayroon? Hindi naintindihan ni Luna habang patuloy na sinasabi, itinatago ni Charlotte ang katotohanang siya ay isang ina kay Ginoong Nock. Matapos nating sabihin iyon sa kanya,
ituturo niya sa kanya ang isang magandang aral at itataboy siya. Sigurado akong ayaw niya nang makipag-ugnay sa kanya pagkatapos nito. Pasasalamatan niya tayo dahil doon. Anong iba pang kahihinatnan ang pwedeng mangyari? Bakit ang bobo mo, hindi na napigilan ni Amanda ang labis na pagkadismaya sa kanyang anak? Lahat ng mga lalaki ay pinahahalagahan ang kanilang dangal, lalo na ang isang kilalang lalaki tulad ni Zachary Noct. Kung ilalabas mo si Charlotte sa harap ng napakaraming tao, parang sinasabi mong masama ang paghatol ni Zachary Noct sa kanyang karakter, na malinaw na sampal sa kanyang mukha. Matapos marinig ang paliwanag ng kanyang ina, nahulog si Luna sa pag-iisip. Mukhang may katwiran ang mga ito. Pagdating sa oras na iyon, hindi lang si Charlotte ang magkakaroon ng problema. Pareho tayong magkakaroon ng problema, at kahit ang mga Sterling at White ay maaaring maapektuhan, dagdag pa ni Amanda ng may pagkaagap. Narinig ko noon pa na si Zachary Noct ay parang Hades sa mundo ng negosyo. Hanggat determinado siyang durugan ang isang kumpanya, walang kumpanyang makakaligtas sa susunod na araw. Bukod pa rito, kilala siya sa kanyang pagiging walang awa at hindi pagpapatawad. Kaya't alalahanin mong huwag pumasok sa kanyang masamang panig. Okay, naiintindihan ko. Pinipigilan ng kanyang anak ang kanyang mga labi at nakakaramdam ng hindi pagkakaunawaan. Kahit na ganoon, hindi mo kailangang sampalan ako. Maaari mo akong sabihan na manahimik. Kung hindi ko ginawa iyon, si Hector ang gagawa niyan mismo. Kumunot ang noo ni Amanda at nagpatuloy, ang isang sampal mula sa kanya ay magiging mas masakit kaysa sa natanggap mo mula sa akin. Ang mga salita ni Amanda ay lalo pang nagpalungkot kay Luna, at nagsimula na siyang umiyak habang itinatago ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Si Hector ay hindi siya mahal. Si Charlotte lamang ang kanyang tinitingnan. Wala siyang tunay na damdamin para sa kanya. Sige, tumahimik ka na, tumigil ka na sa pag-iyak. At niyakap ni Amanda ang kanyang anak na parang may sakit ang puso. Silly girl, tiyak na ipagtatanggol kita kapag nagkaroon ng pagkakataon. Pumunta tayo sa lounge upang tingnan kung ikaw ay nasaktan. Samantala, malapit nang magsimula ang auction. Malalakas na musika ang umaabot sa lugar. Gusto ko nang umuwi, sinabi ni Charlotte kay Zachary. Gayunpaman, hindi siya narinig ng lalaki. Kaya't lumapit siya sa kanyang tainga at inulit ang kanyang sinabi, Ginoong Noct, gusto kong umuwi na. Masyado pang maaga, niyakap ni Zachary ang payat na baywang ng babae at hinila siya sa kanyang mga bisig. Hinagka niya ang malamig at manipis na mga labi sa kanyang pisngi at bamulong sa kanyang tainga. Masaya ka bang makipag-ugnayan sa isang escort? Ha! Nawala sa kanyang mga salita si Charlotte at nahirapan sa tanong. Nagpanik siya nang higit pa nang makatagpo ang kanyang masamang tingin at sinubukang ipaliwanag, sa totoo lang, ang nangyari noon ay. Iyan ay hindi ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin tungkol sa ganitong usapin, sabi ni Zachary sa isang nakakaakit na bulong habang pinipisil ang kanyang mga earlobe ng masaya. Mukhang sikat ka sa pakikipag-ugnayan sa mga escort. Isang panghihimok ang tumakbo sa katawan ni Charlotte, at pakiramdam niya ay para siyang sinisiloan. Nanginginig siya. Ang tibok ng kanyang puso ay napabilis ng labis na akala niya ay tutumbukan ito sa kanyang dibdib. Mabilis siyang umalis sa kanya habang lumilipat ng kaunti sa gilid. Hindi mapigilan ni Zachary ang bahagyang ngiti nang makita ang pagkabalisa ng babae. Ang sensitivity ng isang babae ay kumakatawan sa kanyang passion o kadalisayan. Anuman sa mga ito, masaya siya. Pinagmamasdan ni Hector ang kanilang interaksyon mula sa malayo. Nararamdaman niyang humihigpit ang kanyang puso, at ang kanyang mga nakapikit na kamao ay nanginginig. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon siya ng impulsong magtungo at agawin si Charlotte. Hector, nasaan sina Luna at iyong nanay? Tanong ni Simon, na nakagambala sa mga iniisip ng lalaki. Nasa lounge sila, sagot ni Hector na may kunot ang noo. Anong nangyari kanina? Hindi ka mukhang maayos, patuloy na nagtanong ang lalaki. Maaari mo bang tanungin sila mismo at huwag akong istorbohin? Nagtaka si Simon sa sagot na iyon. Sa loob ng mga taon, si Hector ay palaging maginoo, magalang, at may magandang asal. Hindi siya kailanman nagpakita ng galit,
At kahit na may mga problema, palagi niyang kinakausap ang kanyang mga iniisip ng maayos. Anong nangyayari sa kanya ngayon? Tanong ni Simon sa kanyang sarili. Pasensya na, humingi ng tawad si Hector nang mapagtanto niyang nawalan siya ng kontrol. Dad, pasensya na sa pagpayag sa mga emosyon ko na mangibabaw sa akin. Walang anuman, ayos lang. Ngumiti si Simon. Alam ko kung gaano kasakit ang humawak sa dalawang babaeng iyon. Minsan, hindi ko rin sila kayang tiisin. Huwag kang magalit, ha? Pupunta ako upang hanapin sila upang matiyak na hindi na sila muling manggugulo. Sige, mga ginoo at ginang, opisyal kong inihahayag ang pagsisimula ng bidding para sa charity auction ngayong gabi. Sa anunsyo ng MC, isang platform ang umangat mula sa gitnang entablado. Isang ruby necklace, na nakalagay sa crystal table, ay kumikislap sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Nanay, gusto ko iyon. Nakita ni Luna ang necklace sa sandaling siya ay bumalik sa banquet hall at agad na nagustuhan ito. Huwag kang magmadali, mahinang sinabi ni Amanda. 7 jewelry items ang i-auction ngayong gabi. Bawat isa sa mga ito ay isang prized treasure ng royalty ng F-Nation at sobrang mahal. Bukod pa rito, dahil sa kakaibang mga bagay na ito, tiyak na magiging napakataas ng kanilang closing bids. Ano kung sobrang mahal? Para bang hindi kayang bilhin ng aking mahal iyon? Lumakad si Luna patungo sa mesa ng mga sterling na may sprained na bukong-bukong at sinadyang iniunat ang kanyang paa sa harap ni Hector. Nagsimula siyang mamatay sa kanyang mga salita habang nagrereklamo. Wala kang pakialam sa akin kahit na nasaktan ako. Kahit si Timothy ay marunong magpakita ng pag-aalala para sa kanyang ina. Dahil sa pahayag na iyon, tumingin si Hector na may kunot ang kanyang noo. Kahit na talagang gusto niyang baliwalain si Luna, napahina ang kanyang puso nang banggitin niya ang kanilang anak. Kaya't sinabi niya, anong gusto mo? Bibilhin ko ito para sa iyo. Gusto ko ang ruby necklace. Itinuro ni Luna ang entablado. Ang starting bid ay magiging 10 milyon, at ang bawat bid increment ay kinakailangang hindi bababa sa 1 milyon, anunsyo ng MC. Gusto mo bang iyon? Tinagilid ni Zachary ang kanyang ulo sa tainga ni Charlotte at nagtanong. Hindi ito masama. Ang ruby necklace na iyon ay nagpaalala sa kanyang ama. Siya ay walang pera pagkatapos mamatay ang kanyang ama, at bilang huling paraan, naibenta niya ang sapphire necklace na ibinigay ng kanyang ama. Medyo kamukha ito ng ruby necklace. 10 milyon, nagbigay ng bid si Ginoong Sterling ng 10 milyon, anunsyo ng MC. 12 milyon, nagbigay ng bid si Ginoong Cole ng 12 milyon. 13 milyon, nagbigay ng bid si Ginoong Ziegler ng 13 milyon. Lumingon si Charlotte at tiningnan ang mga bisita. Masigla ang bidding, at ang lahat ng mga negosyante sa lugar ay aktibong naglalagay ng kanilang mga bid. Kahit na may distansya sa pagitan niya at ng mga gemstones, alam ni Charlotte na napakahalaga ng mga ito. Nanggaling ba ang mga ito sa royalty ng F-Nation? Kahit na hindi siya eksperto, maaari pa rin niyang makilala ang pagiging tunay ng mga gemstones. Paano mo nalaman? Tanong ni Zachary. Mula sa mga magnified na imahe sa screen, makikita natin na ang mga platinum engraven sa mga gilid ng gemstones ay simbolo ng royalty ng F-Nation. Sinuri niya ng detalyado habang naglalarawan. Batay sa handiwork, dapat itong ginawa ng isang artist mula sa royalty ng F-Nation noong sinaunang panahon. Kaya't sigurado akong ang mga alahas na ito ay mga prized treasures ng royalty ng F-Nation. Mukhang hindi ka nga ganap na ignorante, pinuri ng lalaki ang babae na may tingin ng paghanga sa kanyang mga mata. Alam ko ang kaunti tungkol dito dahil ang necklace na ito ay talagang kapareho ng naibenta ko, nagsay si Charlotte. Parang galing sila sa parehong koleksyon. Ang sa akin ay sapphire necklace sa halip na ruby necklace. Sinasabi mo ba ang Heart of the Ocean? Bahagyang nagulat si Zachary. Oo, tinawag itong Heart of the Ocean, tumango si Charlotte. Narinig mo na ito. Paano mo nakuha ang necklace na iyon? Ibinigay ito sa akin ng aking ama. Maaaring nakuha niya ito mula sa isang overseas auction, sagot niya ng walang pag-aalinlangan.
Ibinento ko ito ng 1,200,000 piso. 4 na taon na ang nakalipas nang ako ay nasa ilalim ng dagat dahil wala na akong ibang pagpipilian. Nawalan ng salita si Zachary nang marinig iyon. Anong masama? Nagtanong si Charlotte. Hindi siya sumagot, ngunit nag-sign si Zachary kay Ben, na nakaupo sa tabi niya. Agad na itinaas ng huli ang kanyang bidding paddle at sumigaw, 30 milyon. Biglang umigting ang atmosfera sa bulwagan. Nang makita ng ibang mga bisita na interesado rin si Zachary sa item, hindi na sila naglakas loob na itaas ang bid. Ikaw ang host, angkop bang gawin mo ito? Lumapit si Charlotte sa tainga ni Zachary at nagtanong, sino pa ang maglakas loob na dagdagan ang bid pagkatapos mong itaas ang iyong paddle? Pinaikot niya ang kanyang mata sa kanya at gumawa ng isang galaw ng kamay. Masiglang sinabi ng MC, mga ginoo at ginang, hindi na kailangang mag-alala ng labis. Si Ginoong Noct ay nakikilahok lamang sa kasiyahan. Mangyaring huwag mag-atubiling itaas ang bid kung talagang gusto ninyo ang item. Anuman ang kinalabasan ng auction ngayong gabi, tiyak na hindi ito makakaapekto sa inyong mga ugnayan sa negosyo. Kahit na nagbigay ng katiyakan ng MC, walang naglakas loob na gumawa ng karagdagang hakbang. Hanggang sa itinaas ang bidding paddle ng mga sterling. 31 milyon. Inihayag ni Luna ang kanyang bid ng personal. Anong ginagawa mo? Agad na hinila ni Amanda ang kanyang anak pabalik sa kanyang upuan. Nababaliw ka na ba? Sinabi na nila na hindi makakaapekto ang auction sa negosyo, nagpout ang babae at nagpatuloy, talagang gusto ko ang necklace na iyon. Angkop ito sa aking itim na evening dress. Ngunit, nanay, pinutol ni Hector si Amanda at mahinang sinabi, dahil gusto ito ni Luna, hayaan mo siyang magbid para dito. Halos hindi makapaniwala ang huli sa kanyang narinig. Isa iyon sa mga bihirang pagkakataon na nagpakita si Hector ng suporta para kay Luna. Alam ko na, ang aking mahal ay ang pinakamahusay. Nagniningning si Luna at hinalikan ang kanyang asawa sa pisngi. Namumula ang noo ni Simon. Alam niyang ginagawa iyon ni Hector para sa kanyang dangal at orgullo bilang isang lalaki. Lumingon si Charlotte ng likas pagkatapos marinig ang bid ng mga sterling at nakatagpo ang hindi maipaliwanag na tingin ni Hector. Dumadaloy ang damdamin sa loob ni Hector habang tinitingnan siya. Handang gumastos ng 30 milyon para lamang makita siya. Anong tinitingin-tingin ng beach na iyon? Tanong ni Luna kay Charlotte. Nagkatikip sa kanyang tingin si Charlotte at sa sandaling siya ay handang sabihin kay Zachary na itigil ang bidding, biglang itinaas ni Ben ang kanyang paddle at sumigaw, 100 milyon. Wow! Nagulat ang lahat. Nagtaka ang iba pang mga bisita. Ang ganitong deklarasyon ay talagang inaasahan mula kay Zachary Noct. Kapag nagtakda ang lalaki sa isang bagay, walang ibang tao ang magkakaroon ng pagkakataon. Kaya kahit na si Hector ay may 100 milyon, hindi siya maglakas loob na itaas ang bid ng higit pa. Sira ba siya? 100 milyon para sa isang necklace? Nagulat si Amanda. Anong malaking bagay sa 100 milyon? Kaya naman kayang bayaran ito ng aking mahal, sumagot si Luna na may paghamak habang itinaas ang kanyang bidding paddle muli. Ilagay mo na iyan, mabilis na hinila ni Simon ang kanyang kamay pababa at sinabi, anong gusto mo ang masira si Hector? Tatay, anong ginagawa mo? Makinig ka sa iyong ama. Huwag kang gumawa ng kung ano-ano, pinagsabihan ni Amanda. Kahit na galit si Luna, wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. 100 milyon, isang beses, 100 milyon, 2 beses. Nababaliw ka ba? Nagbabayad ka ng 100 milyon para sa isang necklace. Dahan-daang sinabi ni Charlotte, na halos hindi mapigilan ang sarili. Hindi mo ba naiisip na sayang ng pera iyan? Ang pera ay isang numero lamang. Nananatiling walang malasakit ang lalaki. At ang ruby necklace ay naibenta sa 100 milyon. Inihampas ang martilyo ng MC upang tapusin ang bidding. Isang concierge na nakasuot ng evening gown ang nagdala ng ruby necklace ng maingat mula sa entablado papunta kay Zachary. Kinuha ng lalaki ang necklace at agad na ibinigay ito kay Charlotte. Ito ay para sa iyo. Nabigla siya.
Binili niya ang ruby necklace sa 100,000,000, at ibinibigay ito sa akin. Sigurado ba siya sa bagay na ito? Nagkaroon ng kaguluhan sa mga bisita. Karamihan sa kanila ay nakikilahok sa tahimik na talakayan kasama ang kanilang mga pamilya, sinisikap na tukuyin ang pagkakakilanlan ni Charlotte. Nag-iisip sila kung anong mayamang o makapangyarihang pamilya ang nagmula sa babae na ito na pinili ni Zachary. Karamihan sa mga bisitang naruroon ay hindi alam kung sino siya, maliban sa 3 sa kanila. Ang 3 tao ay hindi naglakas loob na magsalita habang tumingin sa kay Amanda, na nagbigay sa kanila ng sulyap na nag-uudyok sa kanila na ilabas ang tunay na pagkakakilanlan ni Charlotte. 2 sa 3 bisita ay nag-aalinlangan na gawin iyon. Ang isa pang babae ay si Mary, ang asawa ni Thomas, isang malayong kamag-anak ng pamilya Wynne. Noong nakaraan, sinubukan ni Thomas na sermonan si Charlotte sa mga tahanan ng Whites ngunit nakatanggap ng sagot mula sa babae. Hindi pa rin sila nakaka-recover dito. Nang makita ni Thomas si Charlotte na pumasok sa auction hall kanina, nagmura siya ng kaunti at naghanap ng dahilan upang manigarilyo sa likuran. Kaya't naiwan si Mary na mag-isa sa kanyang upuan. Sa simula, hindi siya interesado na magdulot ng gulo. Ngunit tumawag si Amanda sa kanyang cellphone at paulit-ulit na ikinwento ang nangyari sa mga tahanan ng Whites ng araw na iyon. Habang binibigyang diin kung paano hindi pinahalagahan ni Charlotte ang mga ito. Dagdag pa rito, sinabi ni Amanda, si Ginoong Noct ay walang kaalaman pa. Walang-wala siyang alam kung anong klaseng babae si Charlotte. Siguradong magiging pahalagahan ni Ginoong Noct ang sinumang makakapagsabi sa kanya tungkol dito. Sa ganitong pag-iisip, tumayo si Mary at nagsimulang maglakad patungong unahang hanay. Alam ni Amanda na nagtagumpay ang kanyang plano nang makita ang babae na papalapit kay Zachary. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay umangat sa isang mapanlikhang ngiti. Nanay, anong ginagawa ni Mary? Tinanong ni Luna sa kanyang ina at nagtanong, nais ba niyang? Siya. Agad na tinakpan ni Amanda ang bibig ng kanyang anak na babae upang pigilin siya sa pagsasalita. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungol, tumahimik ka. Patuloy na tumanggaw si Luna, hindi maikubli ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Anong plano niyong dalawa? Nagkaroon ng gatlas sa noo ni Simon. Napansin din ni Hector ang kakaibang kilos ng mag-ina ngunit pinili na huwag magtanong. Gusto lamang niyang tahimik na pagmasdan si Charlotte. Ang babae ay kasalukuyang nasa sentro ng atensyon ng lahat, na parabang isang nagniningning na bituin. Ito ang pangarap ng walang katapusang mga anak ng mayayaman na makuha ang pabor ni Zachary, na magpakasal sa pamilyang Noct at maging kanyang babae. Walang duda, ito ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ni Charlotte. Karaniwang hindi iniimbitahan ang media sa alinmang kaganapan ni Zachary, at mayroong karaniwang patakaran upang ipagbawal ang pamamahagi ng anumang mga litrato na kinunan. Kung hindi ito nangyari, tiyak na magiging pinakapopular na paksa sa bayan ang kaganapang iyon. Nasa gulo ang isip ni Charlotte habang tinitingnan ang ruby necklace na nagkakahalaga ng 100,000,000. Patuloy niyang pinapalitan ang kanyang mga bisig sa harap ng kanyang dibdib, at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hindi komportable, kasama ang pagtaas ng kanyang tibok ng puso. Gusto mo ba ito o hindi? Kumunot ang noo ni Zachary, na mukhang hindi na mapakali. Itatapon ko ito kung hindi mo ito kukunin. Habang nagsasalita ang lalaki, nagkunwari siyang ihahagis ang ruby necklace. Gusto ko. Nag-aalala niyang inagaw ang kwintas mula sa kanya, at dahil sa sobrang takot, nawalan siya ng balanse at nahulog sa mga bisig nito. Ngumiti siya at bumulong sa kanyang mga tainga sa isang intimate na paraan, gusto ko na kumilos ka ng napakasigla. Ako, hindi ko sinasadyang mahulog, namula siya mula sa kanyang mga pisngi hanggang sa dulo ng kanyang mga tenga habang nagsasalita, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa sunod-sunod na palakpakan na sumabog mula sa mga bisita. Kabanata 10, may sasabihin ako kay Mr. Noct. Hayaan niyo akong lumapit. Biglang may sumigaw, at sinisira ang kanilang romantic moment. Tumangala si Charlotte mula sa mga bisig ni Zachary at nakakita ng pamilyar na mukha. Siya ba ang asawa ni Thomas, si Mary?
Parang tumalon ang puso niya sa gulat at pagkabalisa. Mga ignorante at madaling maimpluwensyahan sina Thomas at Mary. Kaya nahulaan niya agad na si Amanda ang nag-udyok sa babae na lumapit at ilantad siya. Kailangan mong mag-appointment sa sekretarya ni Mr. Knock para makausap siya. Walang ekspresyon na pinigilan ng bodyguard si Mary at sinabing, umalis ka na. Hindi ako nandito para makipag-usap ng negosyo kay Mr. Knock. May sasabihin akong sekreto. Nagpanik si Mary at sumigaw sa mga bisita, Mr. Knock, Mr. Knock. Niloloko ka niya. Ang babaeng ito, si Charlotte Wynne, ay hindi kasing inosente ng tingin mo. Masama ang reputasyon niya at alisin niyo siya, malamig na utos ni Zachary. Naiintindihan. Agad na tinakpan ng bodyguard ang bibig ni Mary at hinila siya palayo. Umiyak ang babae habang nagpupumiglas na magsalita pero nawala ng malay bago pa man tuluyang mahila palayo na parang isang patay na aso. Biglang tumahimik ang auction hall. Natakot ang ibang bisita, at walang naglakas loob na magsalita. Pagkarinig ni Thomas sa kaguluhan, nagmadali siyang bumalik sa karamihan at nagulat sa nakita. Nang magtatanong na siya, pinigilan siya ni Simon at sinabing, huwag ka nang makialam. Baka madamay ang kumpanya. Pero ang asawa ko, wala sa kanyang mangyayari, pag-aasol ni Simon. Pag-uwi mo, sabihin mong wala kang alam sa plano niya at pag-alitan mo ang asawa mo. Baka mapag-alitan ka lang at hindi nalalala pa. Sige, sagot ni Thomas na nakasimangot. Pero ano ba talaga ang nangyari? Paano ba na-offend ng asawa ko si Mr. Knock? Baka hindi niya matiis si Charlotte at gusto kang ipagtanggol. Nagkunwaring galit si Amanda at nagpatuloy, hay nako, ngayon na may malakas na kakampi si Charlotte, hindi na natin siya pwedeng awayin. Kawawa naman ang asawa mo dahil sa babaeng iyon. Tigilan mo nga ang pagsasalita, sanggal ni Simon. Tiningnan ng masama ni Amanda ang asawa habang nagpapapaypay ng panyo. Paulit-ulit na bumantong hininga, at bumalik siya sa upuan. Nay, ano nangyari? Nasabihan ba niya si Zachary? Agad na tanong ni Luna. Hinila siya palayo bago pa man siya makapagsalita. Inilagay ni Amanda ang kamay sa dibdib. Sa pag-iisip pa lang ng nangyari ay kinikilabutan na siya. Mukhang importante pala kay Mr. Knock si Charlotte. Mukhang mali ang pag-aakala natin. Buti na lang hindi tayo ang gumawa nun. Baka tayo pa ang mapahamak. Swerte lang niya kay Mr. Knock. Tingnan natin kung gaano siya tatagal, galit na galit si Luna. Mag-asawa rin iyon. Tigilan mo na iyan. Umuwi na tayo. Sa nangyari ngayong gabi, feeling ko may mangyayari pa. Nang aalis na sina Amanda at Luna, biglang inanunsyo ng MC na magpapatuloy ang ikalawang round ng auction. Ang pangalawang item ay isang pink diamond ring. Kahit 12 karat lang, napakabihira ng natural pink diamonds. Bukod pa doon, perpekto ang pagkakagawa ng singsing. May espesyal na kahulugan ng singsing na ito. Nasa 99 years na ito at may 3 may-ari na. Lahat sila ay may magandang love story. Kaya ang singsing ay simbolo ng perpektong pag-ibig at tinawag na beloved. Gusto ko iyan. Hindi maalis ang tingin ni Luna sa pink diamond ring. Hinila niya ang braso ni Hector at sinabing, Hector, bilhin mo ito para sa akin. Tawagan mo na lang ang bid mo. Nawalan na ng gana si Hector sa auction at gusto nang umuwi. Si Owen na ang bahala sa bayad. Ang tandaan mo lang, huwag mong gagalitan si Mr. Knock. Oo, naiintindihan ko. Masiglang tumanggaw si Luna at nagdagdag, huwag kang mag-alala. Pagkatapos magutos si Hector sa tauhan niya, tumayo na siya at umalis. Luna, makinig ka sa nanay. Huwag mo nang bilhin iyan. Sinubukan ni Amanda na kumbansihin ang anak na umuwi na rin. Ang dami nang nangyari. Mag-ingat na lang tayo at umuwi na bago pa mangyari ang iba pang masama.